Ito, pag-usapan natin tong si Bato, no? takot na takot na tukot si Bato kahapon, ano? Mga kabunyog, nakita nyo naman 'yun, ano? Nagtatakbo si Bato na, ha? Nadapa pa si Bato kahapon, ha? Takot na takot siya. Ayaw niya talagang pahuli kahapon eh, ha? Kitang-kita naman, ayaw niyang pahuli talaga, ha? Oh, kaya lang talagang hinahabol siya ng mga ahente ng NBI. Akala niya nga kasama si Trillanes sa naghahabol sa kanya. Wala naman si Trillanes doon, hindi naman naghahabol si Trillanes. Kasi sabi ni dating Senador Sani Trillanes, kung nandun daw siya, ay wala, hindi makakahatakas yun si Bato. ha? Pero kita mo talaga yung takot kay Bato, ano, mga kabunyog, mga kababayan. Hmm? Imaginein mo pag talagang ano siya, kahit siyempre ano, mataba yan si Bato kahit ah, talagang ang bilis niyang tumakbo paakyat dun sa hagdan. Kaya lang sa sobrang takot niya, yun, nadapa. nadapa na si Bato, mga kabunyog. Kita nyo naman kahapon eh. Oh. Eh, ngayon, nasaan na si Bato? Nandun pa rin po sa loob ng Senado. Nasa loob siya ng Senado. Ano na yan? Pinuprotektahan ng Senado ni Cayetano. Ah, ano ito mga kabunyog? Kumbaga, kung titingnan natin, itong si Bato, sinakripisyo rin ang sarili niya para kila Cayetano, ha? Sinakripisyo niya yung sarili niya kahapon para kila Cayetano. Para kay Sara Duterte. Kaya yung sinasabi ni Bato, di ba? Sinasabi ni Bato, ginagawa niya daw ang lahat ng yon para sa bayan. Sabi ni Bato, yung sakripisyo daw na yon na ginagawa niya, para daw yun sa bayan. Maniwala sa iyo Bato. Ginagawa mo yon unang-una para sa sarili mo. Bakit? Bakit? Kapag hindi pa rin kasi siya nagpakita sa Senado, tatanggalan na siya ng sweldo. Aalisin na yung pondo ng kanyang opisina. O, di ba? O, di para sa sarili niya yon, nagpakita na siya. Pangalawa, kailangang mapalitan ang liderato ng Senado. Kailangang mapalitan. Kasi si Soto sa Lacson, talagang prinsipyado eh. O, si Lacson, talagang yung report ng Blue Ribbon, pinapangalanan talaga yung mga kasamahan nilang senador. Si Jinggoy, si Cheese, si Joel Villanueva, talagang ayaw sumuko ni Lacson doon eh. Sabi niya, alangan naman nating hindi irerekomendang kasuhan ang mga kasamahan nating senador. Ay lumabas naman sa investigasyon eh. So kailangang iligtas ni Bato yun, ang mga kasamahan niyang senador. Pangatlo, si Sara Duterte. Siyempre yung impeachment nakalusot na kahapon. Pag nakarating na ito sa Senado, magta-trial na. Magta-trial. Kailangan protektahan niya si Sara. So ibig sabihin, ang mga rason bakit lumataw kahapon bigla si Bato, una para sa sarili niya. Huwag putulin ang sweldo niya at ang budget ng opisina niya. Pangalawa, yung mga senador na kasamahan niya, kakampi niya, huwag mailigtas niya kasi kakasuhan na. Pangatlo, si Sara Duterte yung impeachment. Nasaan ang bayan doon? Nasaan yung bayan doon? Sabi ni Bato, sakripisyo niya daw yun kahapon, kaya ipagdasal daw siya. Para daw yun sa bayan. Inisa-isa ko yung dahilan bakit siya nag-appear. Walang bayan doon. Walang bayan doon. Nasaan ang bayan doon, di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Nasaan ang bayan doon? Malinaw naman bakit siya umapir. Una, alam niya kasing aalisin na yung budget niya pag hindi pa siya nag-appear. Yung opisina niya, tatanggalan ng budget, baka ipadlak pa. Kaya nagpakita na siya kahapon. Pangalawa, nakiusap na sa kanya yung mga senador. Sila Jinggoy, sila Jewel, sila Chis Escudero. Kailangang mapalitan ang liderato ng Senado. Kasi yung si Soto at saka si Lacson, hindi sila pinuprotektahan. Yun. At pangatlo, yung kay Sara nga. Kasi talagang lusot na sa Kamara. Kailangan ang liderato ng Senado maprotektahan si Sara. So ibig sabihin, pansarili ni Bato, proteksyon sa barkadahan niya ng mga kakamping niyang senador,
at protektahan ang Duterte, lalo na si Sara. Yun ang tatlong dahilan. Walang bayan doon. Walang bayan doon. Anong pinagsasabi ni Bato na para sa bayan? Ha? Huwag mo nga kaming pinagloloko ba to? Ha? Oh. Ang sabi ni Bato, mga kabunyog, ha? Ito yung sabi ni Bato. Yan. Meron tayo dito. Oh. Sabi ni Bato, ano ba yung ano? Ito yung sinabi ni Bato. Sana suportahan ninyo ako. Suportahan niyo kami. I am doing this not for myself, but for the sake of our country. Oh, yan. Ha? Yan yung sabi ni Bato, ano, mga kabunyog. Ha? Yan. Kaya saan yun? Saan yun na hindi niya daw yun ginagawa para sa kanyang sarili, kundi para sa bansa. Wala tayong nakitang bansa doon, ha. Kaya lang, yun na rin ang ano ni Bato. Ha? Ngayon, ano nang nangyari? Okay, nagtagumpay sila kahapon. Nagtagumpay sila. Yung purpose nila na mapalitan ang liderato, nagawa nila. Okay. Kung wala nga talaga si Bato, hindi mangyayari yon. O, kasi 13 lang naman yung bumoto eh. Eh, kung wala si Bato, di 12. O, hindi makukuha yung ano, yung boto na 13. Ang nagpa-13 talaga doon, si Bato, tsaka yung pag-traidor ni Loren Legarda. Ngayon, ang ginawa ni Bato, nagsakripisyo siya para sa sarili, para kay Sara Duterte at sa Duterte, para sa mga senador na kasamahan niya sa minorya na may mga kaso na. Yan yung totoong dahilan. Ngayon, ang problema niya na ngayon, nandun siya sa Senado, mayroon warrant of arrest. Siguro, yun din ang isang bagay na hindi nakita ni Bato. Akala ni Bato talagang nang babluff lang, akala ni Bato nang babluff lang sila Boying Rimulya at Trillanes. Wala namang warrant of arrest. Bakit? Eh kasi mayroong pronouncement ang ICC nung isang araw na wala namang warrant of arrest na nilabas. So, parang mukhang binabluff lang ako eh. Ngayon, akala niya talaga walang warrant of arrest. Eh mayroon. Pinakita na kahapon ni dating Senador Sani Trillanes. Ipinakita na yung warrant of arrest at inanunsyo na rin ng ICC kahapon din, inansil na. Ibig sabihin pinablik na. Pinablik na. Ang unang statement ng ICC noon, walang nilabas na public warrant of arrest. Ibig sabihin, walang sinasapublikong warrant of arrest. Totoo naman. Kasi ang nakalagay sa warrant of arrest, secret, nakasilyo siya eh. Pero dahil lumabas na kahapon, inansil na ng ICC. Ngayon, hindi na makakalabas si Bato dyan sa Senado. Ano ba ang latest na pangyayari na sa Senado ngayon? Ang latest na pangyayari or agreement dyan, kagabi, ang ginawa kagabi, si Cayetano kasi ay isinight nila for indirect contempt yung mga NBI agents na na humabol kay Bato. Isinight sa indirect contempt. Ayaw nilang palabasin na mula doon sa premises ng Senado. Gusto nila i-custody ng Senado yung mga NBI agents na nandun sa loob, yung humabol kay Bato. Kaya nga, nung lalabas na yung mga NBI agents, ayaw nung mga security ng Senate, yung Office of the Sergeant at Arms, wala. Nakipagmatigasan yung security guard, nabugbog yung official ng yung personnel ng Office of the Sergeant at Arms. Kaya nagkaroon ng commotion kagabi. Umiyak nga yung tauhan ng Office of the Sergeant at Arms kasi binugbog ng NBI Kasi sabi ng NBI, ba't mo kami haharangan? Anyway, ang ginawa ni Director Matibag ng NBI, pumasok sa Senado. Nag-usap sila ni Cayetano. Ang napag-usapan nila ganito. Pansamantala, hindi na muna aarestuhin ng NBI si Bato. Lalabas na sila. Pangalawa, hindi rin i-hold ng Senado yung mga NBI. Papayagan ng makalabas. Yan yung kumbaga yan yung kahapon para parang pinagbigyan yung NBI na makalabas yung kanilang mga ahente, hindi na i-hold ng Senado. Pinagbigyan din ni Matibag yung Senado
hindi muna nila aarestuhin si Bato. O, yan yung napagkaisahan kahapon. Kaya kumbaga, pansamantala, ano muna, pahinga muna. O, Donnie, salamat sa donation ha. Pahinga muna. Kaya ngayon, si Trillanes lumabas na rin muna ng Senado kahapon. Kasi sa totoo lang, mahirap kasi yung sitwasyon ni Trillanes eh. Hindi naman siya opisyal ng gobyerno eh. Hindi siya opisyal eh. Ha? Ang pagpunta niya doon, private citizen eh. Kaya nga pag tinatanong siya, bakit nandito ka? O, ang sabi niya sa media, ay sinamahan ko yung mga NBI eh. Ay kasi sabi ni Bato, hinamon niya ako, kapag aarestuhin daw siya, sumama daw si Trillanes. So ayun, nandun daw siya. Pero sa totoo, hindi opisyal ng gobyerno si Trillanes, kaya mahirap din yung sitwasyon niya. Pero kung opisyal ng gobyerno si Trillanes, halimbawang siya ang sekretary ng DILG, hindi lalabas yan doon. Hindi lalabas yan doon. Ay kaya lang, lumabas na kasi yung NBI. Pumayag na si Matibag. Dahil pumayag na si Matibag na lumabas, alangan namang maiiwan si Trillanes doon. Anong rason niya at nandun pa siya? Ay 'di ba sinabi niya, sinamahan niya lang naman ang mga NBI? Ay yung mga NBI lalabas na eh. So wala nang anyway, sa tingin ko, muna, pag-uusapan na ng gobyerno, ano nang gagawin? Kasi hindi naman pwedeng hindi arestuhin si Bato. Hindi pwedeng hindi arestuhin si Bato. Maliban na lang kung may TRO ang Korte Suprema. Kahit si Cayetano, wala silang kapangyarihan na i-hold si Bato. Bakit? Eh may warrant of arrest eh. Valid naman yung warrant of arrest. Ha? At ano na yan? Kumbaga hindi pwedeng hindi mag-cooperate ang gobyerno diyan. Ang Senado, hindi naman nila pwedeng pigilan ang warrant of arrest kasi sa executive yan. Mayroon tayong separation of powers. Ang trabaho ng Senado ay legislative, gumawa ng batas. Ay mayroon tayong batas na nakalagay na pag may kaso ka, pwede kang arestuhin. Pwede ka bang arestuhin sa Senado? Yes! Kung ang kaso mo ay mabigat, more than 6 years ang parusa. Ay yung crimes against humanity, more than 6 years ang parusa niyan eh. Oh. Ayan yung kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, ang sitwasyon ngayon, hindi yan pwedeng protektahan ng Senado. Ha? Mali nga si si Cayetano dun sa sinabi niya. Sabi niya, lahat naman ng mga dating may warrant of arrest, hindi naman inaresto sa loob ng Senado. Binigyan siya ng example ni Trillanes mismo. Pinakita pa ni Trillanes yung video. Sabi ni Trillanes, noong 2018, kinasuhan ako ng rebellion. O, di ba inaresto ako sa loob ng Senado? 2018. O, kaya sampal kay Cayetano yun eh. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.